Welcome sa Pinoy Crime Hub. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang kaso ni Lea Ledesma, isang Filipina nurse sa London na aksidenteng napatay ang kanyang pasyente dahil sa maling pagsali ng dugo. Isang trahedya na nag-iwan ng maraming katanungan sa lahat. Ano nga ba ang totoong nangyari sa kanya? Ang mga Filipino nurses, maging babae man o lalaki, ay kinilala sa buong mundo hindi lang dahil sa kanilang husay at talino, kundi pati na rin sa kanilang likas na kabaitan at mahabang pasensya. Sa katunayan, isa ang mga lahing Pinoy sa mga pinakahinahanap na healthcare workers sa anumang bansa. Bukod dito, hindi rin lingid sa atin na mas mataas ang sahod sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas, kaya't marami ang mas pinipiling makipagsapalaran at iwan ang kanilang mga mahal sa buhay para magtrabaho sa malayo. Isa sa kanila ay si Nurse Lea Ledesma, isang respetado, mabait at magaling na nurse. Halos lahat ng nakatrabaho niya ay kilala siya bilang maalaga at mapagmalasakit. Ngunit matapos ang mahigit na isang dekadang kanyang paglilingkod sa isang kilalang heart hospital sa London, ay gumuho ang lahat dahil sa isang pagkakamaling hindi na niya kailanman mababawi. Isang pagkakamaling naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang pasyente. Ang London Heart Hospital sa United Kingdom ay kilala bilang isa sa pinakamalaking cardiac centers sa buong bansa. Taon-taon ay hindi bababa sa 1,000 pasyente ang inooperahan dito. Isa rin ito sa mga institusyong pinagtatrabahuan ng maraming Filipino nurses na kabilang si Lea Ledesma. Si Lea Ledesma ay 49 na taong gulang, ay isang Filipino nurse na nagtatrabaho sa London. Ipinanganak siya sa Pilipinas noong December 1967. Nakatira siya sa Stevenage, Hertfordshire, England bilang isang British national sa mga kumpanyang direktor na talaan. Noong taong 2001 ay natanggap si Lea bilang senior staff nurse. Nagsilbi siya bilang senior staff nurse sa isang intensive care unit ng London Heart Hospital na bahagi ng University College London Hospitals NHS Foundation Trust. Mula February 27, 2013 hanggang October 20, 2015, siya ay naging Director Registered Nurse ng kumpanyang Dulce Chris Company Limited na nakabase rin sa Stevenage. Sa loob ng higit 10 taon, nakilala siya sa kanyang profesionalismo, mabait, matulungin at laging inaalagaan ng bawat pasyente na kanyang hawak. Wala siyang naging problema sa trabaho at marami siyang naging kaibigan sa ospital dahil sa kanyang ugali. Ngunit lahat ng ito ay nagbago noong May 2014. Ang 76 na taong gulang na si Mr. Hussein ay sumailalim sa isang heart bypass surgery. Ang procedure na ito ay karaniwang ginagawa upang gumawa ng bagong daanan ng dugo kapag may baradong ugat sa puso. Sa pamamagitan ng pagkuha ng malusog na ugat mula sa binti o dibdib ng pasyente, muling nagiging maayos ang daloy ng dugo papunta sa puso. Naging matagumpay ang operasyon ni Mr. Hussein at siya ay inilipat sa intensive care unit para sa kanyang recovery. Ayon sa patakaran ng ospital, bawat pasyente sa ICU ay may nakatalagang isang nurse upang masigurado ang masusing pagmomonitor sa mga pasyente. At ang nurse na naka-assign kay Mr. Hussein ay walang iba kundi si Lea Ledesma. Noong unang gabi, nakatanggap si Mr. Hussein ng ilang blood transfusion na maayos na naisagawa. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Nurse Lea para sa kanyang shift. Napansin niya kaagad na tila hindi maganda ang kondisyon ng pasyente, kaya agad niyang ipinaalam ito kay Dr. Capabianca, ang surgeon na nag-opera kay Mr. Hussein. Ayon sa doktor, kailangang muling salinan ng dugo si Mr. Hussein dahil marami na itong nawalang dugo matapos ang operasyon. Kaya't nagtungo si Nurse Lea sa isang espesyal na storage machine na tinatawag na HemoSafe. Ang HemoSafe ay gumagana gamit ang unique patient reference number upang masigurado na ang dugo makukuha ay para lamang sa tamang pasyente. Ngunit dito nagmula ang trahedya.
Imbes na gamitin ang tamang reference number mula sa medical chart ni Mr. Hussein, ay isinulat ni Leia sa kanyang mga kamay ang isang code na inakala niyang tama. Sa kasamaang palad, ang naisulat niya sa kanyang kamay ay code ng ibang pasyente na nagngangalang Mr. Erpan Hussein na halos katunog lamang ng apelyido na Hussein. Lumabas mula sa hemosafe machine ang dugo ni Mr. Erpan Hussein. Napansin man ni Nurse Leia na iba ang nakapangalan sa blood bag, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang tanungin pa niya si Mr. Hussein tungkol sa kanyang petsa ng kapanganakan, ay hindi rin niya nabanggit na hindi tumutugma ang nakasulat sa bag. At bandang alas 10:40 ng umaga, naisalin na kay Mr. Hussein na may type O blood ang maling dugo na may type AB na para sana kay Mr. Hussein. Ilang minuto lamang ang lumipas, biglang bumaksak ang kondisyon ng pasyente. Dinala muli sa operating room si Mr. Hussein, ngunit huli na ang lahat at hindi na siya nakaligtas. Sa postmortem examination, lumalabas na si Mr. Hussein ay namatay dahil sa maling uri ng dugong na isalin sa kanya. Sa simula, tinangka ni Nurse Leia na ibunton ng sisi sa nurse na naka-duty noong nakaraang gabi. Ngunit malinaw sa records na maayos ang kondisyon ng pasyente bago siya muling italaga sa kanya. Kalaunan ay inamin din niya ang kanyang pagkakamali at ayon sa kanya, nataranta siya at nalito, lalo na't wala raw binigay na written prescription si Dr. Capabianca. Ngunit ayon sa doktor, tungkulin ng nurse na magtanong kung may alinlangan. At higit sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng tamang transfusion kay Mr. Hussein noong nakaraang gabi. At dahil sa kapabayaan, inaresto at kinasuhan si Nurse Leia ng manslaughter o hindi sinasadyang pagpatay. At pansamantala siyang nakalaya matapos siyang makapagpiyansa. Sa mga pagdinig ng kanyang kaso, ay hindi siya iniwan ng kanyang pamilya, kaibigan at mga kapwa nurse. Maraming sulat at character references ang ipinasa sa korte na lahat ay naglalarawan kay Nurse Leia bilang isang mabuting tao na dedikado sa kanyang trabaho. Noong December 14, 2016 ay napatunayan ng Southwark Crown Court na siya ay nagkasala sa kasong manslaughter. Ayon kay Judge Nicholas Lorraine Smith, malinaw na dahil sa kapabayaan ay nawalan ng asawa, ama at lolo ang pamilya ni Mr. Hussein. Ngunit sinabi rin ng hukom na sa buong karera niya ay ngayon lamang siya nakatanggap ng ganoong karaming sulat ng suporta para sa isang akusado. Dahil dito, imbis na makulong si Nurse Leia, ay binigyan ng suspended sentence na 2 taong pagkakakulong na hindi ipapatupad kung hindi siya muling lalabag sa batas. Kabilang dito ang 200 na oras na community service, 300 oras ng unpaid work at pagbabayad ng danyo sa pamilya ng biktima na si Mr. Hussein. Ngunit noong October 2017 ay tuluyan ng inalis si Nurse Leia sa Nursing and Midwifery Council Register na dahilan upang hindi na siya muling makapaghanap buhay bilang isang nurse. Kahit hindi nakulong si Nurse Leia, ay nawala ang kanyang propesyon na kanyang minahal at pinaghirapan ng maraming taon. Ang kasong ito ay nagbigay ng mahalagang paalala na gaano man kaliit ang isang pagkakamali ay maaari itong magdulot ng napakalaking trahedya. Sa larangan man ng medisina o sa anumang trabaho, ang pagiging maingat at masinop ay hindi dapat isinasantabi. Dahil minsan, ang isang pagkukulang ay maaaring maging dahilan ng pagkawala ng isang buhay. Maraming salamat sa panonood ng kaso ni Leia Ledesma. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat.